Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magpapatuloy tayo sa ating pinag-uusapan sa gawain ng Panginoon na kanyang sinimulan, at ito'y nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan, at ito'y sa pamamagitan nating mga mananampalataya. Tayo ang ginamit na instrumento, sa atin iniwan ang bagay na ito. So, nang nilisan po ng ating Panginoon itong mundong ibabaw na ito, may iniwan siya sa atin, sa mga disipulo, siyempre kabilang tayo doon, na isang gawain. At ang gawain ito ay ang ipahayag ang mabuting balita ng pagsisisi para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan sa buong daigdig. Makababasa niyo po yan sa Aklat ni Lucas, talata 47, kabanata 24. Ang sabi po, at sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay ipapangaral sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem. Nung nakaraang linggo, ating pong tinalakay at nakita natin na mismo ang Panginoon ang siyang pumili ng mga taong kanyang gagamitin at ginamit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sino-sino ba yung mga taong yun? Kung naalala nyo, masunurin, mga taong puspos ng Banal na Espiritu, mga nagtutulungan, at mga taong may tiwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sila ang dapat na magpatuloy ng gawain ng Panginoon, at sila rin ang dapat magturo kung ano ang sinimulan ng ating Panginoon. So, dapat kabilang tayo doon. Dapat masunurin tayo, puspos ng Banal na Espiritu, at nagtutulungan, at meron tayong paniniwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At bilang bahagi ng kanyang biyaya, mga kapatid, tayo po ay hindi pinabayaan ng Diyos. Kung naaalala ninyo, nung siya ay bago magkaroon ng ascension, hindi tayo pinabayaang nag-iisa, hindi tayo iniwanan sa ere, na bahala na kayo dyan sa daigdig, alis na ako sa lupa. Hindi po ganon. Iniwanan niya tayo ng mga kasangkapan na kakailanganin natin upang tayo makapagpatuloy sa kanyang sinimulang gawain. At ngayon pong umaga ay makikita po natin sa ating teksto ang 4 na mahalagang kasangkapan na ating magagamit sa paggawa ng gawain ng ating Panginoong Diyos. Subalit bago tayo bumako doon sa ating pag-uusapang 4 na kasangkapan, tayo muna po ay basahin natin ang talata ngayong umaga. Matatagpuan natin sa kabanatang 1 ng Aklat ng Gawa, talatang 3 hanggang talatang 11. Aklat ng mga Gawa, kabanata 1, talatang 3 hanggang talatang 11. Pagkatapos ng kanyang pagdurusa, nagpakita siya ng maraming ulit sa kanila upang mapatunayang siya ay buhay. Ginawa niya ito sa loob ng 40 araw at nagturo ng mga bagay tungkol sa paghahari ng Diyos. Habang kasama pa nila, nagbilin siya ng ganito sa mga alagad, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama na narinig ninyo sa akin. Nagbautismo sa tubig si Juan, subalit ang ilang araw na lamang, babautispuhan kayo ng Banal na Espiritu. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Verse 6. Nang muli silang magkasama, nagtanong ang mga alagad sa Panginoon, ito na po ba yung panahong itatayo mong muli ang kaharian sa Israel? Sinabi sa kanila ng Panginoon, hindi na ninyo kailangang malaman pa ang oras o ang mga panahong itinakda ng Ama sa pamamagitan ng sarili niyang otoridad. Sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Banal na Espiritu. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, maging hanggang sa dulo ng daigdig. Matapos niyang sabihin ng mga tao, matapos niyang sabihin ng mga ito, dinala siya sa langit habang sila ay nakatingin. Pagkatapos ay tinakpan siya ng ulap at siya ay hindi na nila nakita. Verse 10, samantalang nakatitig sila sa langit habang papalayo siya, biglang lumitaw ang 2 lalaking nakaputi, nakatayo sa kanilang tabi, at nagsabi, mga taga-Galilea,
bakit kayo naririto at nakatingin pa sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit ay babalik kung papaano siya ay inyong nakitang umakyat sa langit. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Tulungan mo kami sa aming pagbubukas muli ng isang kabanata ng iyong mga aklat. Santong Banal na Espiritu, ikaw po ang maging gabay namin sa pagmumuni-munian naming mga bagay. Nais kong dalangin, Panginoon, na ikaw po ang magbigay ng gabay, patnubay sa aming pag-uusapan ngayong umaga. At tumimo po sa puso ng bawat isa ang iyong mensahe at maging katibayan nito sa amin, katotohanan, upang kami mas higit na maging matatag sa aming pagpapahayag ng iyong banal na ebanghelyo. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen and amen. So, merong 4 na bagay na iniwan ang ating Panginoong Jesus. Nandiyan po sa inyong program. Ang number 1, nag-iwan siya ng matatag na pundasyon. Ano ba yung mga matatag na pundasyon na yun? By the way, naglagay ako ng blank dyan para maisulat nyo kung ano yung sagot dun sa ilalim. Makikita natin yan sa verse 3. Ayon po sa talata, may 2 bagay na nabanggit patungkol sa pagkakaroon natin ng pundasyon. Ano yun? Basahin ko pong muli. Pagkatapos ng kanyang pagdurusa, nagpakita siya ng maraming ulit sa kanila. So, isang bagay na paano nating tanggipin, angkinin, bilang bahagi ng ating pundasyon ay ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat ito'y katotohanan, ito'y tunay, at dapat magbigay sa atin ng katatagan sa ating pananampalataya o matatag na pundasyon para sa ating gawain. Very obvious naman yan na talagang ang Panginoon ay walang kaduda-duda na buhay na muli nung panahon na yon. At ito'y binigyang diin po ni Lucas, itong katotohanan na ito. Nagpakita siya ng mga ebidensya para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At ito'y kanyang pinamalas sa kanyang mga alagad sa loob ng 40 araw sa pagitan ng kanyang muling pagkabuhay hanggang sa pag-akyat niya sa langit. Okay? By the way, for your information, ito lang ang natatanging talata na nagbanggit ng 40 days. Well, hindi nyo makikita sa ibang aklat. So kung gaano katagal ang panahong ito, doon nyo lang makikita sa talatang ito. At dito rin po ay nagbigay ang Panginoon sa mga alagad ng marami pang mga nakakakombinsing patunay para talagang pagtibayin na ang Panginoong Hesus ay nabuhay mula sa mga patay. So hindi na siya patay, buhay na siya. Ang tawag natin doon is resurrected body. At isa pong patunay ay tinatawag nating visual, face-to-face nakikita nila. Meaning, ipinakita ng Panginoon ang kanyang sarili at hindi lang isang beses. Paulit-ulit siyang nagpakita sa kanila. Kasi kung isang beses lang siya nagpakita, baka isipin ng iba, hindi totoo yan. Pangitain lang yang nangyayari sa inyo. Isang beses mo lang nakita, sasabihin mo, totoo na. Probably, pwede tayong i-brand as nag-hallucinate tayo kapag ganun lang ang ating sinabi. Subalit, maraming pagkakataon ang Panginoong Hesus ay nagpakita sa ilang mga individual, sa mga grupo, mga pagkakataon kung siya ay nakita. At ito'y higit na umabot sa 40 days, 40 araw. Now, higit pa po dito mga kapatid, mayroon pang patunay na mismo ang Panginoon, nung siya'y nabuhay, ay nagturo sa kanila. Nasa Lucas chapter 24 verse 45. Binuksan niya ang kanilang mga isip upang maunawaan ang mga kasulatan. Bukod dito, ito pang isa, kumain siya na kasama sila. So, yung palang resurrected body, nakakakain ng normal na pagkain. Hindi ibig sabihin na pag siya'y nagkaroon na ng panibagong buhay, ay hindi na siya pwedeng kumain. Nandun po yan sa chapter 24 ng Luke, verse 42 hanggang verse 43. Kaya siya'y binigyan nila ng isang pirasong inihaw na isda. Okay?
At pagkatanggap nito, kumain siya sa harapan nila. Okay? So yun yung ebidensya, yun yung proof ng mga apostles, lalo na ng author ng book, na si Jesus ay nabuhay na maguli. Now, ano ibig sabihin nito? Ba't sinasabi ko pa sa inyo na siya'y kumain kaharap ng mga alagad? Ang katawan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ang ibig mong sabihin dapat pumasok yan sa puso nating mga mananampalataya. Hindi yung narinig, tapos lumabas dito. Kaya walang epekto sa buhay ng mga tao ngayon eh. Kasi kadalasan ganoon nangyayari. Nagse-celebrate sila ng resurrection, salubong mo yung tawag doon. Pagkatapos noon, after that, baliwala na. Parang walang saysay yung selebrasyon. Dapat ito mabigat na pagdiriwang kasi imagine, pinaghirapan niya doon sa krus ng Kalbaryo and then nabuhay na maguli. Di ba? Dapat talagang ipagbunyi, ipagdiwang yung bagay na yan. So dapat nasa puso ng mga mananampalataya ang mga bagay na yan. Dahil kung hindi nabuhay ang Panginoon, anong mangyayari? Ibig sabihin, ang ating pananampalataya, pawang walang saysay, walang kabuluhan. 1 Corinthians chapter 15 verse 17, at kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Nananatili pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. Sabalit siyempre, kakaiba yung nangyari, nabuhay siya, nagbago ang buhay ng mga tao. And recalling yung sinabi ko nakaraan, ang Book of Acts magkakaroon ng transition. Okay? Ibig sabihin, mga dating mga gawin nila, magbabago na yan, magkakaroon ng ibang approach, yung pag-aaral, pamumuhay nila, yung paniniwala nila. Mamaya makikita natin, may mga ilan babanggitin ako na magkakaroon ng pagbabagong approach ng mission or ministry, yung ilang mga kasangkapang ito. So, tandaan natin, ang muling pagkabuhay ng Panginoon sa kanyang katawan, nagpapatunay din po na siya ay Diyos at ginaganterihan at tinanggap ng ating Panginoon, Diyos Ama, ang kamatayan ng Panginoon bilang katanggap-tanggap na kabayaran para saan? Sa ating mga kasalanan. Isa pa po, maging yung pag-aangkin ng Panginoon sa kanyang kamatayan na siya ay bubuhay na may katotohanan ay nanggaling yan sa bibig ng Panginoon. Sa John 10:30 at saka sa John 14:9, kung babasahin po natin kung saan inangkin din niya na siya ay kaisa ng Ama, sabi niya, no? Kaya sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. And then sa verse 9 ng chapter 14, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ganyan yung claim ni Christ ng panahon na yon. At dahil ang Panginoong Hesus ay Diyos, meaning, lahat ng kanyang ituturo ay pawang katotohanan. Sino ba ang ama ng kasinungalingan? Lahat ng kasinungalingan nasa dyablo. So, ang Diyos ay nabuhay na maguli. Siya ay Diyos. Lahat ng katotohanan nasa Kanya. So, dapat tayong magtiwala at sumunod. Dahil pawang totoo ang Kanyang lahat ng mga turo. Now, ang tanong, ano ang tinuro ng ating Panginoon? Meron ba siya? Kanina binasa ko kung ano yung kanyang tinuro. Tinuro ng Panginoon ang patungkol sa kanyang kaharian. So, dalawang bagay na dapat maging pundasyon natin, mga kapatid. Pagkabuhay na maguli at yung paghahari niya sa darating na kaharian. Nagturo ng mga bagay tungkol sa paghahari ng Diyos. Yun ang sabi ng aklat sa Lucas, sa aklat ng mga gawa, kabanata 1 talatang 3. Doon sa huling bahagi, makikita natin yun sa chapter 1 verse 3. Last part, nagturo ng mga bagay tungkol sa paghahari ng Diyos. Now, ang salita pong kaharian, para maintindihan natin, ito ay naisulat ng 40 times, 40 beses sa Ebanghelyo ni Lucas at 8 beses sa aklat ng mga gawa. Pwede niyong i-take down notes. Anyway, nasa video naman to. Chapter 1, verse 6, chapter 8, verse 12, chapter 14, verse 22, chapter 19, verse 8, 20, verse 25, 28, verse 23, and 31. Ano po ang ibig sabihin nito? Bakit pinangalandakan yung salitang paghahari, kaharian dito sa talatang ito? Ibig sabihin nito, God is sovereign. Sovereign in His rule sa Kanyang pamamahala sa lahat ng bagay. Kasi siya ang mamamahala sa kaharian. Sabi sa awit, verse 19 ng aklat
ng Awit, Kabanata 103, ang talata ay 19, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan at siya'y naghahari sa lahat. Ayon po yan kay Haring David. Dito ay higit na partikular sa aklat na ito na sa kaharian, siya talaga po ang mamahala. At kung babalikan natin yung kwento, yung pong kaharian ng Diyos ay nahayag, of course, sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang na bansa, no? Ang Israel, mga tao. Sa antas na kung saan ay kanila lang sinuod yung mga batas ng tipan noon. At hanggang ito'y umabot sa ilalim ng paghahari ni Haring David, sa unang bahagi, paghahari ni Haring Solomon, at dadating ang panahon na ang maghahari na ay ang Mesyas, ang Panginoong Jesus, ang tunay na hari. Mga kapatid, nais ko pong malaman ninyo na ang kaharian ay nandoon sa katauhan ng kanyang ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Now, sa kasalukuyan, sa ating panahon, ang ibig sabihin ng kaharian ay spiritual, ang paghahayag. Kapag ang Panginoon ay naghahari sa puso ng kanyang mga lingkod, especially sa loob ng church o sa simbahan. Chapter 17, verse 21 sa Book of Luke, sabi po, kaya walang makakapagsabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari. Dahil, listen to this, naghahari ang Diyos sa puso ninyo. Siguro pwede nating balikan yung Matthew chapter 6, verse 33. Sabi doon, seek ye first His kingdom, and all these things will be added unto you. Meron kasi nagtanong sa akin naniniwala ka ba na ang Panginoong Hesus ay hari? Oo naman. Anong patunay? Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Nakita mo na ba ang kaharian ng Diyos? Sagot niya, hindi. Ibig sabihin, hindi nga siya naniniwala na si Jesus ay hari. Kasi kung nakita mo ang kaharian ng Diyos, sino naghahari doon sa kaharian ng Diyos? Nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasa ating mga puso. Naget nyo? So kung di hari sa'yo si Jesus, wala ka pa sa kaharian ng Panginoon. Patuloy na naghahari ang Panginoon sa inyo dahil nasa kaharian ka rin ng Diyos, dahil sa inyong paghingi ng tawad, pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Ngunit may hinaharap na kahulugan kung saan yung kanyang kaharian, kaibang dako, ay darating sa kabuuan at sa kapangyarihan ng hari sa kanyang second coming. Pero of course, pagbalik ng Panginoon, hindi na siya magbibigay ng kaligtasan. Judgment ang kanyang iaatang sa mga tao. So, balikan natin, nung ang Panginoon ay nagsimulang mangaral ng Ebanghelyo, ito yung problema. May mga ilan na nagtuturo din at kinontra nila yung mensahe ng kaharian. Sa kanila, sinabi nila na maari mong tanggapin ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas, pero hindi mo siya kailangang tanggapin bilang Panginoon. Meron din yan sa panahon natin ngayon, yung mga extreme faith or yung tinatawag na hedonism. Ang turo nila, hindi na raw kailangan ng pagsisisi nung pampanahon na yun, no? Para maligtas. At ang tanging kailangan mo lamang daw ay maniwala sa Panginoon. Ang dami nagsasabi ngayon, very strange yung kanilang doctrine. Hindi sila nagbabanggit ng tungkol sa repentance. Hindi sila nagbabanggit ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang binabanggit lang nila is faith. Maniwala ka lang. At na-misquote pa nila yung meaning ng biyaya. Sa kanila, kahit magkasala, pwede dahil patatawarin naman daw ng Diyos. Binayaran ng Diyos ang kasalanan doon sa krus. Kita niyo yung utak ng mga taong ito. Yung paghingi natin ng tawad, biyaya yon. Ibig sabihin, alam ng Diyos na magkakasala tayo, kaya pinagkalooban pa rin tayo ng privilege para makabalik sa kanyang paglilingkod. Hindi para gumawa ng mas marami pang katakot-takot na kasalanan. Subalit mga kapatid, mula po sa simula ng ating pag-aaral, nakita natin na maliwanag kasi, kukontrahin ko yung sinasabi ng mga hedonism. Inuugnay ng Biblia ang pagsisisi sa pananampalataya at pagkapanginoon o pagkahari ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo.
Naalala niyo, pinag-usapan natin nung si Apostol Pablo ay nangaral sa mga intellectual sa Atenas. Anong diin niya? Sabi sa chapter 17, verse 30-31, sabi ni Apostle Paul, nung una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinapansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawa. Yun yung pambungad na utos ng Apostol Pablo. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao dito sa mundo sa pamamagitan ng taong kanyang pinili, ang ating Diyos, ang Panginoong Hesus. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhay niyang muli ang taong iyon, si Jesus. At kung naalala niyo, di ba, may debate pang nangyari. Nakipagkatubaranan pa doon si Apostle Paul sa mga Hudyo. At obviously, ang aim naman ni Apostle Paul is hikayatin sila tungkol saan? Sa kaharian ng Diyos. Pakinggan niyo uli, verse 8, chapter 19 ng Acts. Sa loob ng 3 buwan, patuloy ang pagpunta ni Pablo sa sambahan ng mga Hudyo. Ang galing, ano? Talagang tsagana at kinaga niya ito. Hindi siya natatakot magsalita sa mga tao. Nakikipagdiskusyon siya at pinapaliwanag niya sa kanila ang tungkol saan? Again, paghahari ng Diyos. Kanyang binuo dito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay tungkol pa rin sa kaharian. And then sa verse 25, chapter 20 ng Acts, napuntahan ko kayong lahat sa aking pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. At ngayon, alam kong hindi na tayo makikita pang muli. Napansin niyo ba yung pangangaral ni Apostol Pablo? He always talk of Christ. He always talk of salvation. Lagi niyang pinangaral ang pagsisisi, kaharian ng Diyos. Hindi siya nangangaral, take note, ng tungkol sa mangyayari sa inaharap. Ngayon, may pag-aaway sa prophecy. Meron dalawang distinct na view, no? Merong dispensational theology, huwag niyong isipin kung ano yan, at merong covenant theology. Nagtatalo yung dalawa. Hindi nila binibigyan tuloy ng emphasis yung Great Commission. Ang bibigyan ng emphasis yung mangyayari sa inaharap. Now, yung pinangaral po ay karapat-dapat makita natin ang pagkapanginoon ng Panginoong Hesus. Ang ibig ko pong sabihin, siya'y nabuhay mula sa mga patay at siya'y magbabalik sa kapangyarihan at kaluwalhatian upang hatulan ang lupa. At pagdating doon sa paghahari, siya ang magpapatakbo nito, siya ang mamamahala sa pamamagitan ng kanyang katwiran. And reminder, hinimok din ni Apostol Pablo sila na magsisi sa kanilang mga kasalanan at magpasakop sa ating Panginoong Hesus bilang hari. Kasi kung hindi ka magpapasakop sa Panginoong Hesus bilang hari, ang haharapin mo ay hindi hari, kundi hukom. Letter H din ang simula, hukom. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng Panginoon at ang mensahe tungkol sa kanyang paghahari, pundasyon natin yan. Matatag na pundasyon natin yan. Malalim. Kung yan ang alam mo sa buhay, hindi matitinag ang pananampalataya mo. Pwede kang sumabak ng pakikipagtalo sa Lagi mo sasabihin, ang Panginoon ko ay nabuhay na maguli. Hindi siya patay. Hindi katulad ng mga leaders na kinikilala ng mundo ngayon, lahat ay pawang namatay na at hindi nababalik. Dapat nating ipahayag sa mga tao na ang Panginoon, siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. At siya'y nabuhay mula sa mga patay. At siya ngayon, nasa ng Panginoon, nakaupo sa kanan luklukan ng ating Ama. At ang pangako niya, darating siyang muli upang maghari sa buong mundo. Ang katotohanan po, siya ay dinadakila dapat natin bilang hari, bilang Panginoon. So, ang dapat na maging pundasyon natin sa ating mensahe ng ating ministeryo ay dalhin natin sa lahat ng ating kakausaping mga tao ang tungkol sa paghahari ng Panginoon sa kanyang kaharian at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Now, bukod po sa matatag na pundasyon, merong pangalawang kasangkapan na iniwan sa atin ng Diyos. At ito'y lubhang kailangan natin sapagkat ito yung sapat na kapangyarihan kailangan natin. No? Now, saan manggagaling yung sapat na kapangyarihan? Manggagaling po ito sa banal na Espiritu. Verse 4 and 5 ng chapter 1 ng Acts, isang araw noon habang kumakain sila, kasama si Jesus, sinabi niya,
huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin nyo ang banal na Espiritu na pinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas ang ilang araw, ay babautismohan naman kayo ng banal na Espiritu. Now, ngayon po, sa ating pag-aaral, ang mga alagad, sa pagkakataong ito, nung kaharap nila ang Panginoon, parang nag-iisip sila. At actually, ang thinking ng mga apostle noon is politics pa rin, parang pampolitika eh. Kasi yung tanong nila, paano ba sila nagtanong? Ganito, Panginoon, ito na po ba yung oras para ibalik mo yung kaharian sa Israel? Kung baser ang Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon, diba kayo? Ang slow nyo naman. Hindi nyo na dapat malaman yan. Hindi nyo ba ako mag-get? Parang ganun siguro, para sa mga kabataan, naintindihan nyo ibig sabihin. Ibig sabihin, instead na ipaliwanag yun ng Panginoon sa parang galit, ang ginawa niya, itinuwid niya yung kanyang pagsasalita, matuwid yung kanyang pangatwiran para masigit nilang maunawaan at magtuon sila ng tamang pananaw doon sa iniwanan ng Panginoon sa kanilang Great Commission. Di ba nyo nahalata? Hindi siya nagbigay ng emphasis sa mga kahinatnan ng mga tao pagbalik ng Panginoon. Kung di, akin na ang otoridad sa langit at sa lupa, ito ang gawin ninyo. Go, ano pa yung isa? Baptize and teach. Yun ang kanyang iniiwanan at dinidiinan ng lubos. Sinabi niya sa kanila, maghintay kayo sa Jerusalem para sa kapangyarihan na inyong tatanggapin. At yung pangako na yun, galing yan sa Diyos Ama. Now, paglilinaw lang po, dito sa talatang 5, marami kasing kalituhan dito sa verse 5. Like for instance, itong grupo ng mga Pentecostal group na tinatawag. Sa kanila, ang baptism ng Holy Spirit o bautismo ng Banal na Espiritu ay isa raw pong espesyal na karanasan na dapat taglayin nating mga mananampalataya ayon sa Pentecostal group at hindi ayon sa Biblia. Pagkatapos daw magkaroon ng kaligtasan. At kailangan pa nilang antayin para kumapit daw yung pagkapuspos ng banal na Espiritu. So sa kanila, parang ginagamit nila itong terminology, yung baptism at saka filling ministry ng Holy Spirit na parang the same, magkasing kahulugan, nalilito sila. Okay? Parang iba yung kanilang pananaw sa tinatawag nating Pentecost. Ano ba yung Pentecost? Liliwanagin po sa inyo. Ang ibig sabihin ng Pentecost, galing yan sa salitang Grego, pente. Ano yung pente? 50, 50. Now, saan ang galing yung 50? Ilang araw nag-stay si Christ dito sa lupa? Kasasabi ko lang kanina, 40. Now, meron pang 10 days, dumating naman ng Holy Spirit. So, 40 plus 10, 50. Pentecost ang tawag doon. Ngayon, pinakahulugan na ibang mga mananampalataya ngayon ng mga sari-saring mga panukala. Nagkaroon sila ng, ano yung brother, eisegesis, hindi exegesis. Galing sa isip nila. Kaya sa kanila, pag nakikita kayo sa service nila, maraming mga nanginginig, maraming nangingisay, kasi nararamdaman daw nila yung Banal na Espiritu. Ito ang tanong, para mas mainawaan natin, ano ang genre ng Book of Acts? Historical. Ano ibig sabihin pagka historical? Lahat ng events dito, isang beses lang mangyayari. Magkakaroon ng mga natatanging kasaysayan, kaganapan sa buhay, sa bayan ng Diyos. At itong pagkakataon na ito, itong Pentecost na ito, dito binuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu at pagkatapos ay nagkaroon ng pagbabago at inugnay sa pagdating ng Banal na Espiritu sa pananampalataya. Dumating kasi yung Holy Spirit nung mga panahon na yan. Pero hindi na yan mauulit kasi inuulit pa rin ngayon ng mga tao kasi panukala nila, ganun yung, kung ano raw yung nangyari sa Pentecost, ginagaya nila. Hindi nga pa pwede kasi historical ito. Hindi siya, ano ba yung term natin? Hindi siya, hindi siya descriptive. Siya ay, hindi rin, siya ay descriptive, hindi siya prescriptive, to be correct. Okay. Hindi piniprescribe ng Diyos na gawin nyo yan. Dinescribe kung anong nangyari sa Book of Acts.
Kaya kahit kailan, hindi natin pwede itong gawin na makinginig ka rin ko, kopim. Actually, kahit sila nagkaroon ng tinatawag na kakaibang pangyayari noon, nagsalita sila ng ibang lingwahe, yun ay ministry ng tongues na tinatawag para mag-evangelize. At saka yung tongues doon, explain ko na rin, although wala sa lesson, explain ko na sa inyo, mabilis lang naman, para maabot lahat ng mga tao doon. Kasi iba-iba yung mga nandoong lingwahe. So, para mapabilis, maibigay yung mensahe, halimbawa ako ay nagsasalita sa inyo ng Chinese. Ang naririnig nyo ay yung inyong dialect, Tagalog. Pero yung mensahe ko ng gospel, naririnig nyo sa dialect ninyo. Kaya pinagbintangan sila, ano ba nangyari sa mga yan? Lasing ba yan? Ba't ginagaya yung salita natin? Okay? Pero yung tongue sa panahon natin ngayon, naiintindihan ba o hindi? Kakaiba eh. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kung hindi kayo mag-aaral ng Biblia, sa malalim na paraan, hindi nyo siya maunawaan. I hope nakakatulong itong pag-uusap natin ngayon sa bagay na ito. So, tignan nyo yung genre ng aklat, historical, and then it's descriptive, hindi siya prescriptive, hindi siya piniprescribe, dahil siya nga ay kwento. Okay? So, yung sitwasyon na ito, may kaugnayan sa pagdating ng Banal na Espiritu. Magkakaroon kasi ng transition. Now, bakit transition? Sa lumang tipan, iba ang ministry ng Holy Spirit. Bibigyan ko kayo ng example. Nung nagkasala si David, anong panalangin niya? Huwag mong kuwanin sa akin ang Banal na Espiritu. Di ba kinakanta, take not away from me your Holy Spirit. Sa bagong tipan, kapag ganyan ang panalangin mo ngayon, mali yung iyong panalangin. Bagkos dapat ang panalangin mo sa panahon natin ngayon, sa bagong tipan, huwag mong kuhanin yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kasi pag nagkasala ka, hindi siya makagalaw eh. Nandiyadyaan na sa atin yung Banal na Espiritu eh. Okay? Maliwanag din po si Apostol Pablo nung sabihin niya, kung wala kang Espiritu, hindi ka kabilang sa Panginoong Jesus. Now, ngayon, kung ano yung nangyari doon sa Pentecost, nakapaloob to sa kaganapang ito dahil nasabay dyan yung tinatawag nating pista ng first fruit nung panahon na yon, kung saan binigay ng Diyos ang Banal na Espiritu sa church. So, nagkaroon ng bago at nataging paraan. Ito naman ay tinukoy doon sa aklat ni Juan 14, Kabanata 14. Bago siya ipinako ang Panginoong Jesus, sinabi niya sa mga alagad na ang Espiritu ng Diyos sa ngayon ay magkakaroon na ng pananatili sa inyo, sabi gano'n. Kasi po, ang kahulugan ng bautismo, kapag ikaw ay nilubog sa tubig at nabasa, di ba lahat ng katawan binabasa, ano? Sa madaling salita po, kapag ang isang tao ay nabaptismo ng Banal na Espiritu, nagmamarka na sa kanya ang Banal na Espiritu. Yan yung idea ng baptism of the Espiritu. Walang experience na narinig, kasi Espiritu nga yan eh. Kung naghahanap kayo ng pakiramdam, nandun sa kaluluwa ng tao yun, yung natatakot, nag-iisip, nasa kaluluwa, hindi sa Espiritu. O emotion, siguro nandun din sa kaluluwa yun. Sa mula sa pool ng pag-iisip natin, ang aklat ng mga gawa ay isang transition na panahon. Pagpapalit ng mga bagong bagay ng mga mangyayari. Tandaan nyo rin yan. So mga kapatid, kailangan natin maging maliwanag kapag hinaharap natin ang mga katotohanan ito sa Ebanghelyo. Dapat alam natin na ang kapangyarihang magligtas ng isang makasalanan nakasalalay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at hindi rin sa atin. Kaya nga, kasangkapan yan binigay sa atin ng Diyos. Kaya hindi tayo makakapagpatotoo ng epektibo sa mga tao para sa Panginoon, maliban na tayo aasa sa Banal na Espiritu. Bakit kayo nananalangin? Bakit kayo magbahagi? Sapagkat gusto mo humingi ng gabay sa Banal na Espiritu. Para lahat ng lalabas sa bibig mo, tatama dun sa puso ng iyong kausap. Sa lahat ng pagkakataon. Kaya para po magawa natin ang gawain ng Panginoong Hesus, kailangan natin ng matatag na pundasyon. Yan na nga yung pagkabuhay ng Panginoon at yung tungkol sa Kanyang kaharian. Kailangan din natin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pangatlo, kailangan natin ng sharp mind. Maayos na pagtuon. Basahin natin ang verses 6 hanggang 8 ng chapter 1 ng Acts. Nang muli silang magkasama, nagtanong ang mga alagad kay Jesus, Panginoon, ito na ba ang panahong itatayo mong muli ang kaharian ng Israel? Sinabi niya sa kanila, hindi niyo na kailangang malaman pa ang oras, mga panahon na tinakda ng Ama sa pamamagitan ng sarili niyang otoridad. Sa halip, itong kanyang diin, sa halip,
tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbabasa inyo ng Banal na Espiritu at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng digdig. The emphasis is for us to share the gospel. So, dapat hindi natin pinoproblema kung anong oras babalik ang Diyos, kung kailan babalik ang Panginoon. Obvious na yan eh. Babalik naman siya eh. Hindi naman siya sinungaling. Pag sinabi niyang babalik siya. And He will return as kings, as judges. Dapat prepare tayo sa mga bagay yun. Now, habang di pa siya bumabalik, gagawin natin yung kanyang inuutos. Go, baptize, make disciple, all nation. Dapat nandun tayo sa pangako na yun. Mapapansin natin na sa magandang paraan ng kanyang pagkasabi, no? At hindi niya ito binastos yung mga alagad. Sabi niya, hindi na natin dapat malaman kung kailan babalik ang Panginoon. Dahil ang totoo naman, ang kanyang pangako ng pagbalik ay katotohanan. Kasi yung pagbabalik ng Panginoon ay ating pag-asa. Okay? Pag-asa. Ano sabi sa Hebrew sa pag-asa? Evidence of the things na hindi nakikita pero sure, sigurado. Hindi yan I hope. So, hope na talagang darating sa buhay natin. Okay? Kaya habang hindi pa dumadating ang Panginoon, ayusin muna natin yung ating sarili. Listen to this. Na magkaroon ng bahagi sa Great Commission. Yun ang dapat nating pagtuunan. Dapat maayos yung ating focus dyan. Meron ako isang observation sa verse 8. Yung mga disipulo rito parang magiging saksi sila ng Panginoon. Pero ang tanong nila, saan sila magpapabibigay ng testimony? Sa utos ba ng Diyos o sa hula doon sa prophecy? Siyempre doon sa Great Commission. Binawalan na nga sila ng Panginoon eh. Huwag nyo nang intindihin yan. Mas bigyan nyo ng emphasis yung pagpapangaral ng pagsisisi at pagbalik loob. Tayo po mga kapatid, saan tayo magiging mabisa bilang mga saksi? Sa layunin o sa paghadlang sa layunin ng Diyos? Kapag nagbigay ka ng emphasis doon sa, naaalala ko na noon, nakipagtalo ko doon sa pagbabalik ng Panginoon. Guro, mabot na 1 taon, hindi ako nakipag-evangelize kasi pag nagkikita kami ng kaibigan ko, pinag-uusapan namin, kailan babalik, kailan darating, ito yung mga signs, ito yung mga hint. Parang nagsayang kami ng oras dun sa bagay na yon. Imbes na makapaghayo kami ng mga kaluluwa, nagsayang kami ng oras. Actually, wala naman nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Meron ba? Kayo, baka alam nyo. Pakibulong sa akin. Wala nakakaalam. Nasa Kanya yon, plano niya yon, bahala siya doon. Wala tayong pakialam doon. Ang pinapakialaman natin dapat, magpatotoo ng tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, sa kaligtasan niya. Yung pong salitang witness o saksi, na actually, pangunahing tema ito ng Aklat ng Gawa, 39 times siya lumabas dito, yung salitang witness. Kasi ito ay utos ng Panginoon at hindi natin ito kayang takasan. Kailangan natin itong harapin. Of course, kapag tayo naman nagpapatuto, dapat maka-Diyos din ang ating buhay. At magkaroon tayo ng kaliwanagan sa pagbibigay natin ng katotohanan na kapag tayo naghahayag ng salita ng Diyos, dapat ang nabibigyan ng kaluwalhatian ay ang ating Panginoon. Ito ang Great Commission, ang pagdadala ng Ebanghelyo sa mga tao. Kasi ito yung nawala sa ngayon eh. Karamihan sa mga tao, iba ang focus ngayon. Nasa Lazada, nasa Shopee, nasa TikTok, kasi 5-5 daw. Hindi verse 5, chapter 5, 5-5. Ando doon sila ngayon. Merong isa rito, kaya lang baka nagsishare siya ng mga verses, nakikita ko, no? Pinipost niya sa Facebook niya. Si Lolo John Mac pa yung kanyang ginagamit. Anyway,
Sa muli po mga kapatid, para magawa natin ang gawain ng Panginoon, kailangan natin itong mga kasangkapan na ito. Muli, ano yung pundasyon? Pagkabuhay na maguli at yung kaharian ng Diyos. Kailangan din natin ng banal na Espiritu at kailangan din natin ng tamang pananaw, tamang pagtugon sa Great Commission. Pangapat, kailangan natin ng katiyakan sa pag-asa natin. Verse 9 hanggang verse 11 sabi, matapos niyang sabihin ang mga ito, dinala siya sa langit habang sila ay nakatingin. Pagkatapos ay tinakpan siya ng ulap at hindi na siya nakita. Samantalang nakatitig sila sa langit habang papalayo siya, biglang lumitaw ang dalawang lalaking nakaputi. Nakatayo sa kanilang katabi at nagsabi, mga taga-Galilea, bakit kayo naririto at nakatingin pa rin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit ay muling babalik. Yan ang ating tiyak na pag-asa. Ang Panginoon ay babalik. Sabi din kung paano siya umakyat, ganun din ang kanyang pagbaba. Pansinin natin, si Lucas dito ay nakikwento ng kanyang pag-akyat ng Panginoong Hesus doon sa langit. Doon sa isang talata, sinabi niya, sabi, habang sila ay nakatingin sa ulap, natulala sila sa isang ulap ng kaluwalhatian. Merong tinatawag tayong Shekinah glory ng ating Panginoong Hesus na nakapalibot sa Kanya. Now, ang tanong, paano siya babalik ang Panginoon? Babalik siya sa katawan at sa kapangyarihan at sa kaluwalhatian. Okay? So, hindi siya babalik as ghost o multo na tinatawag na multo. Okay? Hindi po. Glorified body. Gayun din ang kanyang muling pagparito. Ito po ay katiyakan ng katotohanan na nasaksihan ng mga alagad ang kanyang pag-akyat sa langit. Tinitiyak niya ng kanyang pagbalik ay parehong paraan din po. Hindi lamang spiritual na kalagayan. At kung alam nating darating siya, siguro mas mabuting ituloy na natin ang kanyang gawain, mga kapatid. Gawain niya ng Ebanghelyong ipangaral natin ito sa lahat ng ating mga kakilala, kaibigan, kapatid, mahal sa buhay. Sa gayon po, sa buong tiwala nating maihahayag ang salita ng Diyos kasama na yung kapatawaran sa kasalanan sa kanyang pangalan upang matulungan natin na ang mga tao ay karoon ng pagsisisi, mag-isip sila na magsisi sa kanilang kasalanan at matulungan sila ng banal na Espiritu na makonvince sila na bumalik sa ating Panginoong Diyos gamit itong mga kasangkapang ito. Sa gayon po tayo ay nagkakaroon ng katiyakan na yung ating pagbabantay, pagbabahagi, pangangalaga sa mga taong ito ay matutugunan yung kanilang pangangailangan ng tama. Hindi sila magiging weird na katulad na nangyayari sa mga ibang Kristiyano ngayon. Parang hindi Kristiyano, kung ano-ano mga ginagawa. Now, of course, alam natin na tayo daranas ng mga pag-uusig, alang-alang sa Ebanghelyo, pero kahit na, alam natin babalik ang Panginoon. Dapat hindi natin tinitignan yung mga pangyayaring kahirapan ng dulot ng ating buhay. Sa Taiwan, nakakatakot, no? 80 beses yung lindol, sabi doon sa balita. Siguro kung dito mangyari yun, baka baliktad na yung mata ng mga tao dito. Anyway, kasama yun eh. Daranas tayo ng mga ganyang kahirapan pagdunusan. At meron tayong pananagutan, kahit na dumaranas tayo ng pag-uusig, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. At dapat nga, itong mga kasangkapan nito ang mag-udyok sa atin para halo tayo maging tapat sa Kanyang salita, sa Kanyang bagay na ipinagkatiwala sa atin, mga kapatid. Ingkit niyo ba? Yung 4, ano yung una? Pundasyon. Pangalawa? Pangatlo? Pang-4, yung tiyak na pag-asa ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. So sa 4 na nabanggit, sabi ko, una, pagkakaroon ng matatag pundasyon, pagkaalam sa tungkol sa kanyang bahagi ng kaharian ng Diyos, buling pagkabuhay. Pangalawa, sapat na kapangyarihan galing sa banal na Espiritu. Pangatlo, tamang focus ng ating ministry sa Great Commission, which we are doing right now. Talagang ang boost natin ngayong taon na to ay sa Great Commission. Ulit, so focus ng ministry sa Great Commission at pang-4, tiyak na pag-asa dahil sa tiyak na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ito yung ating katiyakan ng pag-asa.
Ito po yung ating mga kakailanganin, mga kapatid, upang magawa natin at may pagpatuloy ang gawain na sinimulan ng ating Panginoong Hesus. Dapat nagkakaroon na ng liwanag sa isip niyo yung mga bagay na yan. Tanong, meron pa bang ibang dahilan na maaring humadlang sa pagsunod natin sa utos na ito? Meron pa ba? Mga kapatid, nais kong suriin natin ang ating sarili ngayong umaga. Habang may panahon pa, tayo ba'y susunod o susuway? Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin ko po na ang iyong gabay, patnubay sa aming pinag-usapan ay naging maliwanag sa puso namin. Pairalin mo, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang higit kaming mas magkaroon ng pagiging masigasig sa paghahayo. Alisin namin, Panginoon, ang espiritu ng pagsuway. Tanggalin mo, Panginoon, ang espiritu ng katamaran. Makita namin ang tamang pananaw sa bagay na sinimulan mo upang amin itong maipagpatuloy, Panginoong Diyos. Maipagpatuloy namin na sa pangalan mo nagbibigay ng kaluwalhatian sa inyong ginawa, sa inyong pinagbayaran, Panginoon, na dapat sana kami ang nagbayad. Subalit dahil sa inyong pag-ibig, pinagkalooban niyo kami ng biyaya. Kayo ang umako ng aming mga naging problema. Maraming salamat, O Diyos. Dalangin ko po ang aming pagiging matatag. Kahit na kami dumanas ng mga pagdurusa, pag-uusig, kahirapan, dalangin ko po na manatili kami sa pagpapatuloy ng iniwan mong gawain sa buhay namin. Gabayan mo po kami, Panginoon, at itong aking tanging hiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.